Nasa linya na ngayon si Sec Vince Dizon. Sec Vince, magandang umaga po. Magandang umaga po, Kuya Ted. Good morning po. Apo, good morning. Ano po ang kwento rito sa ngayon nga po ay viral na video na meron pong ginugulping isang person with disability sa loob po ng bus? Unang-una, Kuya Ted, no, nakita ko po yung video kagabi. Maraming salamat po no, at napadala ninyo nung tanggapan ninyo. Inimbestigahan ho namin agad-agad ito. Hindi katanggap-tanggap yung nangyari. No, na hindi pwedeng payagan lang natin na yung mga kababayan natin, kamukha itong mga, lalong-lalo na itong mga may disabilidad, ganyan ang trato at tinatakot at binubugbog sa mga public transport vehicles. Kaya po, agad-agad po nating inaksyonan kahapon nung nakuha natin yung balita. Nung June 9 po ito nangyari, nung Lunes, sa loob ng isang bus ng Precious Grace Transport. Isa po itong bus provider ng ating EDSA Busway Carousel. At kagabi po, pinatawag po natin agad yung Precious Grace at sinurrender po nila yung driver mismo nung bus kagabi, late last night, no? At yung pong driver ng bus, inimbestigahan na natin, in-interrogate na natin, at sinuspindi na po natin yung lisensya ng driver, no? Kasi kailangan po talaga accountable both yung driver at yung ah, bus company dito. Kasi hindi po pwede nating papagampasin ito na meron po tayong mga kababayan na sa loob mismo ng bus na dapat safe sila dyan, dapat walang mangyayari sa kanila dyan, pinabayaan nilang siyang bugbugin ng mga pasahero. Opo, Sec Vince, yung pong itong taong na ano no na nakita po sa video na binubugbog. Oo, may kwento na ho ba kung sino itong taong ito? Bakit po konduktor ho ba yung kanyang kaalitan dito? At sino po yung kumuryente? Meron po kasi parang nung nakahiga na po itong PWD po no na nagulpe, nabugbog. Oo, at nagpupumiglas nga din po dahil nga sa pinagtutulungan na siya. Opo, Parang may ginamit po na kinuyog ho Oh, okay. kinuyog ho talaga Mm. So, ang ano ho, no, iniimbestigahan ho natin ngayon, no, mamaya po, kukunin ko yung statement nung driver at nung konduktor, no, yung driver po si Mark Ivan Ramos at yung konduktor si Francis Oruas. Kinuha po natin lahat ng statements nila very late last night at makukuha ko po ito mamayang umaga sa LTO. No, kaya magbibigay po tayo ng update dito once na nakuha natin. Sa ngayon po, hindi pa po natin na-identify yung biktima, kung sino siya at hindi pa po natin siya nahahanap. No? So, ano po yan, no? Kailangan, ongoing po ang investigation natin, pero pinasuspindi na po natin itong both yung driver tsaka yung conductor ng bus. Kasi responsibilidad po nila yan, no? Mm. Na pag may nangyayaring ganyan, hindi pwedeng pipikit mata na lang sila at papabayaan itong mga pangyayaring to. Dapat ito, report kagad sa ating mga saik, dun sa ating busway, every stop naman po, meron tayong mga security personnel dyan. Dapat report po kagad ito para po na-actionan ng ating security personnel at talagang na ano no na depensahan naman natin yung kawawang pasahero na kinuyog dito sa loob ng bus. Okay, so wala pa po tayong detalye kung ano ang pinagmulan nito at kung paano po ito natapos, no? Meaning noong kumbaga kung nasukol mo na yung pong na ano no na pinagtulungan na if I may say victim dito, ano po? Victim. Opo, opo. Opo. Kung ano ba Wala pa po tayong detalye, mm. Kuya Ted. Makukuha ko po ito siguro in the next few hours. Mhm. Once na makausap ko po ang LTO. Nasa kanila po ang ano no, yung driver tsaka yung conductor, no. Mm. So malalaman po natin dito sa Okay. account nitong driver at conductor kung ano talaga nangyari. At Opo. hopefully po no malaman natin kung sino yung biktima para naman po makausap din natin yung biktima mismo. Okay, sige po. Kumbaga po, Sec Vince, ang
kumbaga yung standard ho dito na dapat mangyari kung meron man po, assuming lang po no, kung merong isang sabihin na po natin na hindi mo makontrol na tao doon sa loob ng public transport, dapat kung sakasakaling nasukol na siya, dapat pong hihinto yung bus sa isang safe side, tatawag ng otoridad, di ho ba? Para doon, Dapat po ganon. o kaya kung At meron saka, pong or, injury kung may injury po yung tao na nasaktan, dapat agad din pong dinadala sa ospital. tama po yan. Tama po yan. Responsibilidad po ng mga bus company natin yan. No? Pagka po ang isang kababayan natin ay sumakay sa isang PUV, nagiging responsibilidad na po ng PUV na yon yung safety ng ating mga kababayan. Kaya dapat po, huminto sila kahit dun sa susunod na bus stop. Marami naman pong stop sa busway. Magkakalapit po yan. At lagi pong merong security personnel doon. Meron po tayong saik sa bawat busway stop. So dapat po yun ang ginawa ng driver at ng konduktor. Okay, sige So po. hindi po ito ginawa. At liable po yung kumpanya at yung driver at yung konduktor dito. Okay, sige po. So, antabay po kami sa magiging anunsyo po no, ng DOTR Opo. dito. May pahabol na pong Opo, tanong si Chacha. ngayon po, no, in fact, mamaya pong tanghali, Kuya Ted, meron nga po kami ding i-announce dahil meron po tayong, no, isa na namang mga pasaway na personnel ng LTO na talagang paparusahan natin dahil nahuli po ng drunk driving sa Baguio, no. Happy po mismo ng LTO Baguio ang nahuling drunk driving. So, i-announce nga po namin ito ng lunchtime mamaya. Isasabay ko na rin po itong report dito sa incident nung June 9. Dito sa kababayan nating kinuyog sa loob ng bus. Oo. Sec Vince, medyo sunod-sunod itong mga insidente sa Opo. mga bus companies ngayon. Itong nakaraan, merong nagkakarerahan sa ibang lugar Oo. naman yan. Either reckless driving o yung ngayon na issue na may pananakit involving a PWD. May plano Opo. po ba ang DOTR na i-review po itong ipinatutupad na operasyon at discipline ng mga bus companies sa kanila po mga kawani, sa driver, sa konduktor at sa lahat po? Opo, ongoing naman po yung ating sweeping review ng lahat ng ating road safety regulations. Pero kagaya po nung sasabi ko na dati, ang problema po talaga natin nitong mga nakaraan, unfortunately, is wala pong takot eh. Wala pong takot ang ating mga PUV companies sa consequences ng ginagawa ng kanilang mga driver o ng mga violation nitong mga bus company at ibang PUV operators natin. Yun po talaga ang tingin ko punot dulo nitong mga pang-aabuso na ginagawa nila. Wala pong takot dahil alam nila na nung nakaraan, wala naman ito, hindi naman sila pinaparusahan, wala namang consequence ang kanilang mga ginagawa. Pero ang ating pong sinasabi sa kanila at sa ating mga kababayan, hindi na po natin papayagan ito. At immediate po ang magiging consequence at mabigat po ang magiging consequence nitong mga ito. Opo, Sec Vince. Kaya po sana matuto na sila dahil hindi po natin titigilan ito. Bawat video na i-report sa atin, basta na validate, basta na sigurado natin na totoong nangyari, pasensahan po tayo, mabigat po ang kanilang magiging mga consequence dito. Opo, Kagaya po nung nangyari sa Florida, Opo, yung nga po. itong 6 na bus na nagkarera, at dito po sa nangyari ngayon, dito sa ating kababayan na kinuyog sa loob ng Precious Grace Transport. Opo, doon po sa case ng Florida, ang claim po naman, para lang mailahad natin yung side ng kumpanya sa kanila pong official Fast forward. statement. Sinasabi po nila, nag-fast forward daw po yung video, and then para daw po kasing agad nang may penalty dahil suspended kaagad yung fleet nila, mawawalan sila po ng income dahil po lamang dito sa pangyayaring ito na hindi pa ho lubos na naiimbestigahan. Kumbaga, hindi daw ho dumaan sa due process. Ano po ang inyong tugon doon, Sec? Kuya Ted, ganito na lang, no? Kahit na fast forward yon, 6 na bus nag-uunahan sa isang so kahit na fast forward yon, kitang-kita sa video na pumupunta sila sa kabilang lane, dun sa opposite lane. Kung yun po, tingin ko po kung may Nagpuputol-putol kayo, Sec. Sec, kayo po yung nagchachapi kayo. 6 na bus ka ninyo, nag-uunahan kahit na po na fast forward ang video. Pakiulit po, Sec, please. Kuya Ted, pasensya na po.
6 na bus nag-uunahan sa isang 2-lane highway, kumakain po sa kabilang lane. Tingin ko po hindi na po tayo kailangan ng ng investigasyon para magsuspinde. Kasi kitang-kita po 'yon kahit na fast forward 'yon, yung mga bus, 2-3 bus nasa kabilang lane. And I think po, Kuya Ted, sinabi ko po ito din sa isang nagtanong sa akin ito nung nakaraan. Kung meron pong tinamaan doon at merong namatay, tingin ko po hindi po ako tatanungin kung tama lang ba kung nasuspindi yun. Swerte na lang po tayo, awa ng Diyos, wala pong na-disgrasya nung time na yon. Okay. Pero kitang-kita po yung violation nila doon. Hindi na po natin kailangan pa ng ng investigasyon para makita. Pero gagawin pa rin po natin 'yan, pero suspendido po sila preventively yung 15 buses ng Florida. Okay, At sige. suspendido din po yung driver's license nung 6 na bus driver na yun. Kasi nga ito po sa video, hindi lang ito isa, kundi 6 na bus nga na nag-uunahan doon sa kaliwang bahagi po ng lane, no? Kumbaga Correct. doon sa kasalubong, no? Opo. Sa Sige po. kasalubong, opo. Opo. Sige. Sa kahit na naman po sigurong traffic rules, illegal po yun. Opo. Sige po. Panghuli na lang po, Sek. I know you're busy. Yung pong pinatigil ni Ginoong Vigor Mendoza na pagpapatupad ditong DBP-DCI system na nagbigay po ng kalituhan sa mga nagpaparehistro, hindi niya masabi kung sino ang nag-approve hindi niya masabi sa aming interview kung sino ba ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na ito ipatupad. Sino ba nagbigay sa kanya ng go signal dito? Wala pong nagbigay ng go signal, Kuya Ted. Wala pong nagbigay ng go signal na ipatupad at i-implement yung ano po ba yun? Yung CTPL verification something na magcha-charge ng 85 pesos. No? Wala pong nagbigay ng pahintulot nun. Kaya po nung nakita ko yung order, pinahinto ko po agad-agad yun. Kaya po, kung naririnig po tayo ng ating mga kababayan, pati na rin sa insurance companies, no, wala pong pahintulot yan at hindi po yan pinapatupad ngayon. Opo. Sek, kapag ho ganun na may isang ASEC na nagpatupad na wala palang pahintulot, wala pang pananagutan yung ASEC na yon? Iniimbestigahan po namin yan ngayon at kailangan ko pong makausap ng masinsinan si ASEC Vigor. Bakit po ganon? Okay, sige po. So we will leave it at that muna. Sige po. So Opo. Sek, abangan po namin. Salamat po, Sek, sa inyo pong agad na pag-aksyon dito po sa ngayon, dito po sa video nga ngayon na atin po nakalap at yung nga po nakita natin ng isa pong pasahero ng bus na sinasaktan. Opo, kawawa naman po at humingi po tayo ng tawad on behalf of the government dun po sa ating kababayan na kinuyog, no, na at humingi po kung nakikinig po siya, sana po lumapit po siya sa ating tanggapan either sa LTO o sa DOTR para po makausap natin po siya at malaman po natin kung ano talagang nangyari para maparusahan po natin yung mga dapat parusahan. Sige po. Salamat po na marami, Sec Vince, at kami po yung muling tatawag sa inyo. Thank you, sir. Salamat po, Kuya Ted. Thank you very much po. God Thank bless you. po. Yun. Si Sec Vince Dizon.